tayo sa Chaong, Quezon, kung saan may piging, may lechon, palabok, chapsuy at marami pang iba. Pero hindi po ito pa-buffet ni Mayor. Takaw tingin lang daw ang pwede rito dahil ang mga handang ito, peke. Naka-display sa labas ng mga restaurant at mall. Ang nakaisip ng negosyong ito, si Alan, Fine Arts graduate, nakasalukuyang nakabase sa Lebanon. Kaya ang kaibigan niyang si Eric ang kasalukuyang nagmamanage nito. Ang principle kasi to provide safe and quality fake food display and to generate job. Gaya po ng nakikita ninyo, ang mga tauhan po namin dito is from the neighborhood para po mag-generate ng job. Meron silang 5 fake food artists na pinamumunuan ni Onad. Nagsimula po ako dito nang hindi po ako marunong. Tinuruan lang po ako ni Sir Alan na gumawa ng fake food. Sa araw na ito, ididemo ni Onad kung paano ibinibake, ginagawa ang kanilang fake blueberry cheesecake. Inihanda niya muna ang hulmahan na gawa sa silicone rubber. Gamit ang palette knife, hinalo ni Onad ang secret liquid formula na magsisilbing base. Ibinuhos ang liquid formula sa hulmahan at sa isa pang lalagyan, nagmix ng liquid formula at hinaluan ito ng ibang kulay. Ito ang magsisilbing blueberry topping. Ang mga hulmahan, pinatuyo sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, tinanggal, inassemble. Lalagyan na po natin ng blueberries yung cheesecake. Binuhusan ng violet liquid solution na magsisilbing sauce daw ng cheesecake. Pinatuyo itong muli. Depende sa disenyo. Mabibili ang mga ito mula 1,500 to 5,000 pesos. Real food, naglalast lang siya for maximum of 2 days. Mas magastos siya. Unlike sa fake food, forever na siya. Aber, tignan nga natin kung ang mga fake food ni Alan makakalinlang. Itinabi namin ang mga tunay na pagkain sa mga peke para sa isang eye test. Tingin po ninyo, alin yung mas masarap sa dalawa? Eto, mas nagagandahan ako ng mga ano niya, nasa ibabaw. Sa peke ako nun. Para sa akin, ito, masarap siya. Blueberry, masarap siya. Parang dry, parang wala siyang sarap eh. Tingin ko ito. Kasi parang bukod sa shiny yung tingin ko sa kanya, parang mas juicy siya. Para siyang dry. Gusto ang minito. Mas maganda ang minito. Ay! Kakaiba naman ang gimmick ng cafe na ito sa Malolos, Bulacan. Hindi pangkaraniwan ang interior decoration. Pink, blue, at purple. Sa loob, nagkalat ang mga makukulay na maalamat ding mga nilalang. Mga puting kabayo na may sungay. Sa noo, ang unicorn. Pati nga ang mga customer, parang unicorn din. Ito ang patok na patok ngayon sa mga millennial na Unicorn Cafe. Ang may pakana, si Belle, isang cosplayer at kawaii lover. Mahilig po kami sa mga cute things po. So, na-develop siya into a business kasi mahilig ako sa mga colorful na items. Gusto ko yung parang masigla, cheerful. Pag nakita mo, yung parang mag-good vibes ka. Pwede ritong humiram ng unicorn onesies at magsuot ng matching unicorn slippers habang ini-enjoy ang kanilang rainbow-themed na mga pagkain. Ang kanilang bestseller, milkshake na nag-uumapaw ng iba't ibang ingredients. May 4 na flavors, Fluttershy Caramel, Pinkie Pie Strawberry, Nightmare Moon, at Rarity Vanilla. Ngayon, gagawa po tayo ng strawberry over toppings. Dream come true sa mga millennial na hindi pa rin nakaka-move on sa mga unicorn sa mga fairy tale. Binabalik-balikan daw rito ang kanilang Shibuya Rainbow Toast at Sunny Strawberry Waffle.
Ang sarap. Pagka kinain mo siya, yung bread at saka yung sauce, tsaka yung ice cream, tamang-tama yung combination niya. Crunchy siya, then sa loob, malambot siya. Yung texture niya, ang sarap talaga, promise. Araw-araw, umaabot daw sa mahigit 50 tao ang gustong magpaka-unicorn for a day sa cafe na ito. Yung mga onesies po namin, galing pa po siya overseas para po ma-secure yung durability niya. At the end of the day, nilalaban po namin sila para tomorrow, masisigurado po namin na fresh at malinis po yung mga onesies. Ang mga negosyo sa pagkain, katulad din ng sa iba, gimmick, diskarte. Baka sakaling pumatok ang inyong business unusual.